Kung kailan naman daw kasi na naka-move on na itong si Roger mula sa kanyang ex-jowa na si Francine. Aba, hahabol-habol daw tong si babae at gusto nang makipagbalikan na naman sa kanya. Nangyari daw po yan matapos na lokohin at iwanan mismo nitong si Francine ang kanyang ex-boyfriend na si Roger. Pero alam nyo itong si Roger, imbis na magdesisyon na lang na, ay hindi na, niloko mo na ako, iniwan mo na ako eh. Naguguluhan daw siya. Naguguluhan daw siya kung ano nga ba ang gagawin niya matapos na bumalik nga itong taong nanakit sa kanya ng todo-todo. Yun yung inaalam niya sa atin ngayon, ano? Roger mula sa Valenzuela, 27 years old. Roger, bakit ka naguguluhan? Hello po, good afternoon kay Boy. Good afternoon. Ikaw ba ay masaya sa pagbabalik nitong si Francine? Nasabi mo, niloko ka, pero iniwanan ka na rin. Anong nararamdaman mo ngayon? Excited ka ba na makasama siya ulit, makausap siya? Actually po, mixed emotion. May time na masaya, syempre po nakabalikan kami kasi mahal ko pa rin naman po. Mhm. Pero hindi pa rin naalis totally po yung nangyari, yung nagawa niya. Uh-huh. So may time na pag may time na hindi ako okay, parang may nandun pa rin yung sama ng loob ko sa nangyari. Is this the only time na na niloko ka nitong si Francine? Parang ito po yung yung time na nagkaroon talaga ako ng proof na na-confront ko siya. Pero before, parang meron na ako ng mga napapansin sa kanya. Meron So, ka na hindi rin ko po talaga nararamdaman. totally, Opo, so hindi ko po totally alam kung isa lang ba to or meron pang iba. Pero isa lang yung pinaka na ko po talaga. Na pinag-iwalayan na. Okay. So, pare itong nalaman mo na huli, na naging dahilan nga ng hiwalayan nyo, ito ba ay sinabi niya sa'yo or nahuli mo sa kanya? Medyo magulo lang yung linya natin, ano? Hindi ka ba binubugbog ni Francine dyan? Ano po, yung nahuli ko po. Nahuli mo? Pwede ba namin malaman, paano nahuli? Saan ba yan? Na may kausap po siya, tapos magkasama sila sa inuman. Uh-huh. Na madalas sila magkasama na nag-iinom, kasama yung mga kaibigan nila. Na hindi mo naman kakilala? Opo, hindi po. Parang siyempre binibigyan ko rin po siya kasi minsan ng free time para ma-bonding naman yung mga friends niya talaga. Na alam niyo po kasi minsan mas comfortable tayo na isa nasa mga kaibigan natin. Parang binibigyan ko siya ng laya. Pero sandali, Roger, ang sabi mo, pare, ay binibigyan mo siya ng laya kasama yung mga kaibigan niya. Tama? Opo, para makabanding sila. Ibig sabihin ba nito, yung mga kaibigan niya ay hindi mo kilala? O kilala ka? Kilala naman po. Pero may time na pag may banding sila, sumasama ako. Pero may time din na pag... So, ibig sabihin, kinukonsinti nila yung kaibigan nila na merong kasamang iba? Parang ganun po. Actually, ganun na po yung lumalabas. Sandali. Ang pinagtataka ko, bakit parang malinaw nga malabo yung linya. Parang may mga gumagalaw-galaw, Roger. Ano ba nangyayari? Nasaan ka ba? Parang sa gusto medyo mahangin po eh. Yan. Pumasok ka ng konti sa loob. Total, mahangin din naman tong makakausap mo eh. Si Kuya po. Mahangin din naman ako. Huwag ka mag-alala. Hindi mo mimiss yung hangin. Pero hindi nagtataka ako. Doon sa punto na hinahayaan mo na nga siya, pero nahuli mo na, tapos ngayon, nagkabalikan na kayo? Ulit? Parang nasa stage po kami na parang gusto namin ako po, kung ako yung gusto kong i-workout ulit. Ganun? So, parang binibigyan ko po ng chance. Bakit? Kaya po, may nagmahal tayo eh. Bakit mo ba mahal itong si Francine? Pwede mo bang i-describe sa amin yung nararamdaman mo? O kahit siya as a person, kung kumusta ba siya? Paano kanya napapasaya? Okay po. So kung wala naman po yung nangyari ganito, yung panloloko. As a person, okay naman po siya. Maalaga, sweet. So, nandiyan naman po siya pag may kailangan. Na may problema ako, nalalapitan ko siya. When it comes to emotional. So, sa akin po kasi yung isa sa mga hinahanap ko sa partner. So, kung wala po yung gantong issue,
as a person, as ka-relationship, okay siya. So ito lang po talaga yung parang pinaka naging problema namin. So ako, nandun po ako ngayon sa stage na wini-weigh ko yung nangyaring maling nagawa niya sa mga mabuti naman niya nagawa. So kaya po, usap kami. So ako, iniisip ko pa bakit hindi bigyan ng isa pang chance para yung i-work out kung ano ba talaga yung mangyayari. Parang ganun po. Mhm. Okay. So, siya ba dahil dun sa nangyari ay humingi na ng tawad sa'yo or hindi na kinailangan pa na humingi siya ng tawad sa'yo ng ganong katindi? Kasi, ewan ko ha, ako naman hindi ako perfect sa mga naging karelasyon ko. Kumbaga, nung nagkaroon din ako ng kasalanan, talagang halos maglumuhod ako para lang mapatawad ako ha, nung may girlfriend pa lang ako. Pero siya, kinailangan ba yun o hindi na? Dahil mahal ako, sige na, balikan na tayo. Huwag ka na magpaliwanag. Naintindihan ko na lahat. Tanggap na kita. Ganyan ba ang naging actuations mo nitong bumalik siya sa'yo? Hindi naman po nung umpisa kasi matagal din po bago kami nakapag-usap ulit. So medyo may time na naging okay ako. So ano po, parang una doubtful ako na gusto ko ba talaga siyang balikan. Parang nung mga una po mas matimbang yung maling nagawa niya. Yung parang yun yung lagi ko na. Okay. So, pero nakita ko naman po sa kanya for this past few days, weeks, na tinatry niya talagang ayusin kung ano man yung pagkakamali niya. And then yes po, humingi naman siya talaga ng apology dun sa nagawa niya. Kaya Oo. dun po ako medyo nagugulan na ano ba, so bigyan ko parang doon pa rin po kasi yung love eh. Kaya parang gusto ko pa rin kahit paano bigyan ng chance yung relationship namin. Sige. Eto meron lamang tumawag sa atin na si Ana ng Rodriguez Rizal, 44 years old, si Ate Ana. Para magbigay ng kanyang komento dito sa kwentong ibinahagi mo nga sa amin. Hello, Ana. Yes po, Kuya Poy. Good afternoon po. Good afternoon. Ano ba masasabi mo rito sa ibinahagi sa ating kwento ni Roger? Okay po. For me, kung talagang sabi nga nila, love covers all, kahit ano pang pagkakasala mo, but then, dapat mag-precautions ka na. And yun nga, lagi ko sinasabi, sometimes you have to look back the history at tingnan mong mabuti kung talaga bang love niya yung nararamdaman mo. Kasi kung nangingibabaw pa rin yung kasalanan niya, it's not love. Awa na lang yun. Ganon. Kaya, sorry po at saka hindi lang po yun. Lahat na po sa mga relasyon po kasi, lalo pa hindi mo kayo mag-asawa or girlfriend mo pa lang, nandiyan na po yung mga testings along the way. Pero dapat, tingnan po natin kung makakabuti pa ba kung magbalikan kayo. Kasi kung baka pag nag-away kayo, babalikan nyo na naman na ganito ang pagkakasala mo, ganito ang ginawa mo. So, Magiging historical, no? Historical, hindi hysterical, yes, Historical ang banatan. Opo. Yes po. Kaya, although love covers all the sins nga, yon nga. Kaso lang, sometimes, we have to be practically speaking na kailangan din natin titingnan kung ano may consequences in the future. Kasi, kung magkaroon kayo ng hilwaan uli o magkakaroon kayo ng misunderstanding tapos babalikan mo, ay kasi ganito ginawa mo or whatever, ganito, or kasala kami ginawa ka ganito. So, parang hindi naging healthy, magiging healthy, ganon. Okay. So, ang advice ko lang sa kanya, timbangin niyang mabuti bago siya mag-decide. Kasi once na nag-decide siya, another stage of relationship, pero may bahid na ng kasalanan. Okay. So, although we are all sinners, yun po. Maraming salamat Ate Ana ng Rodriguez Rizal. Ayan sa kanyang sa iyong punto de vista na narinig sigurado na Roger. Roger, narinig mo ba 'yon? Yes po. Thank you, Ate Ana. Oo, basta wala raw sumbatan sa bandang huli, ikaw ba? Ito lang rin naman ang itatanong ko nga sa iyo, Roger, Yan bang pagpapatawad mo ay walang bahid ng paghihiganti? Wala naman po. Actually, isa rin po yun sa kinonsider ko bago ko siya totally kausapin na rin. Parang pag gusto ko parang in-ready ko po muna yung sarili ko na pag kinausap ko siya, pinatawad ko siya, yung parang totally tatawad talaga. Na parang yun nga po, tama si Ate Ana, na baka kasi in the future, pag meron kaming pag-aaway kahit sa ibang bagay, may sumbat ko ulit. Yun so yun po yung ayoko na mamalo. Oo. Alam mo kahapon doon sa sermon nung pare na rinig ko na kapag dahil tayo talaga yung mga tao,
O hindi malayo na yun nga ay magkasumbatan nung naitulong, 'di ba? Kung tutulong ka doon sa walang kakayanan na magbalik sa nito ay yun ang mas totoo at na-appreciate na tulong. Pero kapag ka tumutulong ka dahil gusto mo may pabor din na babalik sa iba yun. Baka hindi pagtulong yun. Baka investment yan para lang sa future, di ba? O ganun din sa pagpapatawad. Baka o baka akala mo lang nagpapatawad ka ng lubusan, yung pala pinapatawad mo, kasi may kasalanan sa akin to. Pagka ako gumawa ng kalokohan, di mo ako pwedeng sumbatan dahil meron akong bala laban sa'yo. Sigurado bang walang ganun, Roger? Ngayon po, actually, yun yung tinitimbang ko pa. Sana, ang hinihiling ko po, sana hindi ako maging ganun. Okay. Pero, yun po. Sige. Eto, meron pang isa tayong caller mula naman sa Quezon City. Halos kasing idara mo to, no? 26 years old. Si Brian naman. Brian, ano ba masasabi mo rito sa kwento ni Roger? Hello, Kuya Poy, Roger. Narinig niyo na ba yung phrase, parang hindi ko lang kung expression yun na shame on you if you fool me once, shame on me if you fool me twice. So, kung papayagan mo ang sarili mong magpa-fool ng pangatlong beses, para sa tingin ko, medyo wag na tayong pumunta ron, kasi mas deserve mo ng taong hindi ka lolokohin ever. Diba? Why will we settle sa isang tao na alam mo yon, maraming beses na pala tayong niloko. Tapos, diba? Tapos, babalik pa siya sa atin. Sa totoo lang, wala siyang karapatang bumalik dahil siya ang nanakit. Diba? At saka, hindi biro, hindi, alam mo yon, parang, diba Kuya po, hindi maliit na bagay pag sinabing cheating. Kasi ang laki ng epekto nun sa tao, hindi lang sa emosyonal, kahit mental health, diba? Kahit nga siguro social, spiritual, na apektuhan din nun Pati yung relationship diba? sa ibang mga tao. Kung halimbawa, ikaw yung tinakbuhan na kaibigan di ba? Nitong si Roger. Pare, niloko ko ni ganito, ni ganyan, di ko na kaya. Sige, pare, ganito na lang gawin mo, hayaan mo na siya, niloko ka Pero pagka balik, ba't kayong dalawa na ulit? Wala Di ba? Parang lumapit-lapit ka pa. Di ba? Inaba-abala mo pa ako, tapos di ka rin pala makikinig. Di ba? Yun May lang. ganun tayong tendency, di ba Kuya Poy? Pero, we can always do better. At saka, hanggat hindi kayo kasal, di naman kayo tali, di ba? Yes. So, meron kang choice lagi. Meron kang choice. Hindi si ate girl ang huling taong makikilala mo sa buhay mo. Alay mo naman, maaaring merong ibang taong nariyan. Hindi pala na mas si ate okay girl. sa'yo. Si kuya mong boy or- pala ang para sa'yo. Even better, baka ang sagot pala dyan is to make yourself better muna on your own. Yes. Maraming salamat sa iyo, Brian ng Quezon City. At Roger, ang daming mga ang daming mga wisdomful statements mula sa ating mga caller. Hindi ka naman na siguro kukulangin at hindi ko na kailangan pandagdagan ng dagdagan yung mga paalaala. Basta yun na lang ang paalaala ni Kuya Poy. Dapat ang pakikipagbalikan mo, kung makikipagbalikan ka sa kanya, ay walang bahid paghihiganti. Okay? At kung sakasakali magkakaroon kayo ng problema in the future, minor man yan o major na hindi pagkakaunawaan, as much as possible, kung malayo naman doon sa insidente ng kanyang nagawang pangiiwan sa'yo dahil niloko ka, wala nang ganong kalokohan na gagantihan mo siya na, hindi mo ko pwedeng ganyanin kasi niloko mo nga ako dati, tinanggap lang kita 'di ba? Wag ganun. Kapag ka niyakap mo ang binigyan mo ng tsansa si Francine ulit, binibigyan mo siya fresh start 'yan. Clean slate. Kumbaga, walang bahid muna ulit. Kaya until such time na mapatunayan mo na talagang ganun siya. Talagang medyo yun nga, tama yung sabi kanina ni Brian, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.
'Di ba? Yun. Ako na, kasalanan ko na yun. Kapag ka dumalawang beses ka pa, kapabayaan ko na yun. Ha? Meron ka bang gustong sabihin, Roger, para kay Francine, kung sakasakaling tatanggapin mo siya o hindi? Ito na, ang tamang pagkakataon na yan. Go, Roger. Sa akin po, if ever na totally maayos kami ulit, sana siya on her part, hindi niya na ulitin. And just to prove sa akin sana na hindi mali yung decision ko na balikan siya or bigyan siya ulit ng chance. So, yun lang po. Okay. Maraming salamat sa iyo, Roger, ha, sa pagiging matapang na sabihin sa amin dito ang iyong problema. Pero sabi mo nga, susolusyonan at magpapatawad ka. Magbibigay ka ng one more chance. Ayan, kasama itong si Francine. Well, sana nga ay magbago na. Tayong lahat naman ay nagkakamali. Hindi naman porke nagkamali, ipako na sa krus yan. Bahala na. 'Di ba? Bahala ka dyan. Ayoko na sa'yo. 'Di ba? Meron talaga mga tao na katulad ni Roger na willing magpatawad, willing lumimot. Ayan, pero hindi naman sana darating sa punto na aabusuhin tayo kung umulit pa ulit ng pagkakamali ang taong pinili nating patawarin.